Nagsimula ang eksena kay Sang-woo sa pag-alaga sa kanyang kamay ni Hye-young, dahil sa kanyang determinasyon na i-level up ang kanyang kasanayan sa fireball, ito ay nasunog ng bahagya ang kaliwang kamay niya. Nagtanong si Hye-young kung bakit, kahit na nasunog na niya ang kaliwang kamay niya, ginagamit pa rin niya ang kanan para gamitin ang fireball skill. Sumagot si Sang-woo, na sinasabi na dapat siyang magsanay ng husto, dahilan upang tanungin siya ni Hye-young tungkol sa sinabi niya dati, na magiging sapat na ang pagsasanay ng kanyang mga clone para mag-level up. Sumagot si Sang-woo, na sinasabi na noon ay nagpasya siyang gawin iyon dati sa kanyang mga clone, mahirap man o masaya. Pinago ni Sang-woo ang paksa at nagpapasalamat kay Hye-young sa pagbibigay sa kanya ng mga payo sa paggamit ng kasanayan. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang pag-iisip tungkol sa mga iba't ibang bagay habang ginagamit niya ito, at nararamdaman na ito'y nakakatulong ng malaki. Sa takot na mali, sinabi ni Hye-young na dapat na silang pumasok, kaya't pumunta na sila sa klase para sa isa pang praktikal na lecture. Malugod na winelcome ng guro ang klase at nagtatanong kung na-manage na nila ang kasanayang natutunan nila noong nakaraan. Binabalangkas niya na ipagpapatuloy ng klase ngayon ang kanilang pagsasanay sa pamamagitan ng pagsasagawan ng parehong bagay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa panloob na pananaw ni Shin Jung-young, na nagpapakita na ang lahat ng kanyang ginawa hanggang sa puntong ito ay isang pamamaraan upang ipakita ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan niya at kay Sang-woo. Nagkunwari siyang hindi alam kung nasaan ang silid-aralan at nagpakita kaagad pagkatapos sumubok ni Sang-woo. Gumawa siya ng pambungad na pagpapakilala para sirain ang determinasyon ni Sang-woo, para makuha niya ang elixir sa kanyang sarili. Habang nakangiti siya sa kanyang mahusay na plano, pagkakataon na ni Sang-woo na ipakita muli ang kanyang kasanayan sa fireball, at ginulat niya ang lahat ng sinira niya ang target gamit ang kanyang nag-level up na kasanayan. Napatulala ang propesor, nang masaksihan na 3 araw pa lamang ang lumipas, at sumagot si Sang-woo, na nagsasabing ang pagsasagawang ito ay ang pinakamaliit na bagay para sa mga B-class hunter na dapat gawin. Namangha ang buong klase, at pinuri siya ng propesor, na naging sanhi naman ng pagkagalit ni Shin Jung-young. Pagkatapos ng klase, naglalakad pa uwi sina Sang-woo at Hye-young habang pinag-uusapan nila ang klase at ang tagumpay ni Sang-woo sa paggamit ng bagong kasanayan. Pagkatapos nun ay nag-away sila dahil tinanggal niya ang mga benda, at sinabing napagaling na ito ng kanyang kakayahan sa regeneration, at nang sabihin ni Hye-young na mayroon pa siyang ibang klase, umalis na si Sang-woo. Na-level ni Sang-woo ang kanyang fireball skill sa level 15 sa loob ng 3 araw, at hindi na siya makapaghintay, na naglalayong makarating sa level 20 sa susunod na linggo. Bigla siyang nagambala ni Shin Jung-young na nagtanong sa kanya kung ano ang gusto niya, pera ba ito, isang gusali, o iba't ibang mga skill ball. Ibibigay niya ang mga ito sa kanya kung susuko siya sa pakikipagkompetensya sa elixir. Sinasabi niya kay Sang-woo na wag nang magmatigas pa, at ang elixir ay mahalaga sa kanya kaysa sa anupaman. Ngunit sinabihan siya ni Sang-woo, at sinabing ganoon din ang sasabihin sa kanya. Isinaad ni Sang-woo na hindi siya magpapahuli dito, kahit nabigyan pa siya ng maraming mga gusali. Sa nanggagalaiti niyang ekspresyon, sinabi ni Jung-young na pagsisisihan niyang hindi niya tinanggap ang alok na ito. Talagang iniwasan siya ni Sang-woo at tinalikuran, at sinasabing dapat niyang siguraduhin ang lumalabas sa kanyang bibig, dahil walang sinumang mayabang ang nakatapos sa kanya. Habang umaalis si Sang-woo, sinuntok ni Jung-young ang pader, at nagmumura kay Sang-woo. Lumipat ang eksena nang nakauwi na si Sang-woo, kung saan binisita muna niya si Kim at ang pagsasaliksik nito gamit ang kanyang mga potion. Marami pang potion ang ginawa ni Kim, at nagbiro si Sang-woo at sinabing ang kanyang potion ang pinakamahusay sa pagpapataas ng kanyang kakayahan sa paglaban sa mga lason. Medyo nainis si Kim at napabuntong hininga, at binanggit na mula noong siya ay gumagawa na ng maraming potion, nag-level up ang skill niya at nabawasan ang mga side effects nito. Si Sang-woo, imbes na maging masaya dapat, siya ay nadismaya, at sinasabi na ang mga side effects niya ang pinakamagandang bahagi sa kanyang mga potion. Sinuntok siya ni Kim sa mukha at sinakal, sinasabing susuluhin niya lamang ito pag nagkataon, at walang ibang tao sa mundo maliban kay Sang-woo ang kayang gumamit ng kanyang mga potion sa matinding epekto, kung hindi siya magle-level up. Pinago ni Sang-woo ang paksa at sinabi sa kanya na ang mga bagay tungkol sa DEP ay hindi natapos ng maayos, at ang Haesung Guild ay nakaligtas dito.
Sinabi ni Kim na ginawa nilang lahat ang kanilang parte, kaya wala na silang magagawa pa. Si Sang-woo, sa kanyang isip, ay nagtataka kung ano ang mga backstory ni Kim sa Haesam Guild, at tinanong niya ito ng diretso kung kilala niya si Shin Jung-yang. Agad siyang sumagot, at sinabing ito ang pangalawang anak ni Shin Haesam, at nabigla si Sang-woo. Nagtanong pa siya kay Kim at itinanong kung may alam ba siya tungkol sa kanyang mga kakayahan, at ipinaliwanag niya na dahil ang unang anak na si Shin Janek ay walang mahusay na kasanayan, nakuha ng pangalawang anak na lalaki na si Shin Jung-yang ang lahat ng atensyon ng media, at tinawag siya ng mga tao na tamang tagapagmana ng pamilyang Jung. Ngunit isang araw, lahat ng balita tungkol sa kanya ay biglang tumigil sa hindi malamang dahilan. Sinabi ni Kim na curious din siya tungkol sa kanya at sinabi niya na ang kanyang kakayahan ay parang isang pandaraya. Ang kanyang kakayahan ay tinatawag na Great Sage, na nagagawa ng user na ma-level up kaagad ang anumang kasanayan na matutunan niya. Hindi makapaniwala si Sang-woo at sinabing parang panloloko iyon, ngunit sinabi ni Kim na hindi siya dapat magreklamo. Nakikita rin sa kanya kung gaano kalakas ang kanyang sariling kakayahan sa pagko-clone. Sa isip niya, mukhang pinag-iisipan na ni Sang-woo ang kanyang plano para harapin si Shin Jung-yang. Lumipat ang eksena sa hunting grounds ng Wonmusun, kung saan ang isang hunter ay nagtatanong sa kapwa niya kung ano ang ibig niyang sabihin sa panghuhuli ng mga halimaw nang hindi na kinakailangang hulihin pa ito. Pinatahimik siya ng kapwa niya hunter, at sinabihan siyang tumingin sa harap habang nagtatago sila sa likod ng isang puno. Nakita nila ang mga clone ni Sang-woo na nanggangaso ng ilang halimaw, at ang hunter ay ito ang iniisip, na sinasabi sa kanyang kasama na ninakawin nila ang mga bangkay ng halimaw mula sa kanila. Hindi siya makapaniwala at sinabi sa kanyang kasama na ang ideyang ito ay tiyak na mamamatay sila kapag nahuli, dahil narinig niya ang mga clone ni Sang-woo ay parang mga robot na walang mga emosyon. Pero tiniyak naman sa kanya ng kanyang kasama na magagawa nila itong nakawin lahat, na sinasabi na tatawag lang ang mga ito sa Monster Retrieving Team, kapag natapos na nila ang buong lugar para maipadala nila ang mga ito. At nakikita na iniwan na ito ng mga clone, pinipilit niya ang kanyang kasamang hunter, na sinasabi na sila ay tiyak nakikita ng malaking halaga mula rito, at ilang oras lang ay ginawa na nga nila ito. Sa paglipas ng ilang oras, ay tinawag na ng mga clone ni Sang-woo ang retrieval team para kunin ang mga bangkay ng halimaw. Ang retrieval team ay tumugon at sinabi sa kanila na walang mga bangkay sa hunting grounds na kanilang tinutukoy. At ang clone, ay may kutob sa kung ano ang nangyayari, na nagsasabi sa kanila na sila mismo ang mag-check at magkukumpirma na lang nito. Pagkaraan ng ilang oras, tumawag ang mga clone kay Sang-woo upang sabihin sa kanya ang sitwasyon, na sinasabi na may nagnakaw ng kanilang mga bangkay habang sila ay nanggangaso pa. Tinanong ng mga clone si Sang-woo kung dapat ba nilang hulihin sila, at malamig na sumagot si Sang-woo, huwag niyo lamang silang patayin. Lumipat ang eksena sa dalawang magnanakaw na hunter, habang namamangha sila sa dami ng mga halimaw na bangkay na kanilang ninakaw. Sinabi ng malaking hunter na ang huling hakbang nila ay ibenta ang mga bangkay sa black market para hindi ito masubaybayan ni Sang-woo pagbalik nila. Natatawa siya habang iniisip kung magkano ang makukuha nila sa mga bangkay na ito. Naputol ang kanilang pag-iisip nang makatanggap sila ng tawag sa telepono, at tinanong ng maliit na hunter kung sino ito. Nakangiti ang malaking hunter habang sinasabi niya, na ito ang taong nagturo sa kanya ng ganitong paraan. Nagtatanong ang tao sa telepono kung nagtagumpay sila, at masayang kinumpirma ng malaking hunter ito. Sinabi niya sa kanila na panatilihin ito mula ngayon, at tinapos niya dito ang tawag. Tumatawa ang tao at sinasabi na alam niyang gag-ana ito. Ito pala ay si Shin Jung-yang, habang sinasabi niya na hindi nagbago si Sang-woo mula noong siya ay isang F-class hunter pa lang. Ipinapaliwanag, na nagsasaad na kalahating taon na ang nakalipas. Mayroong isang video na nag-viral tungkol sa isang rookie hunter na pumatay ng maraming bilang ng mga horn rabbit sa hunting grounds. Sa umpisa, walang nakakaalam tungkol sa misteryosong F-class hunter na ito, pero sa kalaunan, dahil sa kamakailang balita, nalaman na ang hunter na iyon ay isang clone lamang ni Sang-woo. Maraming mga tao sa internet ang nakabuo ng mga conclusion kung paano ito nagawa ng mga clone, at iminungkahi nila na ang mga clone ay gumagalaw tulad ng mga makina na ginagamit ang kanilang katawan sa pinakamataas na potensyal ng kanilang pinakamahusay na paraan. Kaya't ito ang naisip ni Jung-yang na plano, ang pagnanakaw sa mga bangkay,
na nakikita na hindi sila titigil sa pangangaso hanggang hindi nila naaabot ang bilang ng kanilang huhulihin. Pinupuri niya kung gaano kahusay ang kanyang plano at tinutuya niya si Sang-woo, na sinasabi na wala siyang pagpipilian kundi tinanggap na sana ang kanyang mga alok. Na nakikita na hindi na ngayon makakabenta si Sang-woo at magkakapera pa. Ano ang susunod na mangyayari at paano ito lulutasin ni Sang-woo?